Kasama dyan para sa lahat ng mga sea vessels at mga barko na mag-check ng kanilang equipment kung meron ba silang tamang dami ng mga salbabida at mga rescue boat. Kasama na rin dyan ay inabisuhan din sila na laging bantayan ang kanilang radyo. Pero para doon sa mga malalaking barko na nandoon na sa mga malalalim na waters o deep waters, manatili daw sila doon dahil mas ligtas sila doon kung saan hindi sila maapektuhan ng mga alon. Pero doon sa mga maliliit na fishing vessels, lalo't nandun sa mga mabababaw pa na tubig, kailangan na nilang bumalik lahat. At para doon sa mga palayag sana na huwag munang umalis, lahat ng mga local governments at doon sa mga stations ng Philippine Coast Guard, inabisuhan na lahat ng mga mandaragat doon na huwag munang umalis sa ngayon. At ito ang panayam kanina namin kay spokesperson ng PCG na si Lieutenant Commander Arman Balilo. The Coast Guard issued a notice to mariner para ito sa mga vessels na nasa gitna ng karagatan para maging maingat to sa kanilang paglalayag nila at makapaghanda sila accordingly. Yung mga small vessels na malapit sa Pampang, dapat kung kinakailangan kung may panahon mag-take shelter sila. Corina, bukod dyan, nakaka-coordinate na rin ang ating Coast Guard sa JICA kung saan tinansya na nila ang pagdating o oras ng pagdating ng mga alon at ang kanilang estimate nasa 7:08 ng umaga bukas kung saan darating ang mga alon. Sa ngayon, ang ginagawa din nila, nakikipag-contact sila sa iba pang mga Coast Guard ng ibang mga bansa para ma-monitor nila ang pagdating ng mga alon dito. Corina? Okay, maraming salamat si Nico Bawa mula naman sa Coast Guard. Nico, mag-uusap pa tayo mamaya ha. Marami pa kaming tanong. Samantala, 127 barangay ang pinalilikas na sa Albay. At naroon si Jose Carretero. Yes, Corina, nakahanda na rin ang pamalaang lokal ng Albay sa posibleng bunsod ng malakas na lindol sa Japan. Alas 3:30, sinuspindi na ang klase at mga opisina para makapaganda ang mga residente, lalo na ang mga nasa delikadong lugar. Sa Albay, 127 barangay mula sa siyam na mga local government unit o 17,850 families ang posibleng maapektuhan sakaling tamaan ng tsunami ang probinsya. Nag-order na rin ang evacuation ng lokal na pamalaan sa 127 na mga barangay na delikado sa tsunami. Panawagan ng pamalaang lokal, Corina, sa mga residente, huwag magpanik. Ayon na pamalaan, dapat nasa 4 meters elevation ang mga likas para sigurado. Hindi rin gagamit ng mga sasakyan para sa paglikas ng mga residente para maiwasan ang sakuna. Sa ngayon, wala pa namang mga nagpapanik ng mga residente dito, Corina. Okay, kakayanin ba, Jose, ng local government ang paglilikas kung sakali? Kaya naman daw, Corina, ayon kay Governor Joey Salceda, naabisuan na naman nila ng maaga yung mga residente na kailangan lumika. So, hindi na nila kailangan pa magpadala ng mga sasakyan para nga maiwasan daw yung sakuna. So, ngayon ba lang nagsisimula ng magsilikas ang ilang mga residente na nasa coastal areas, Corina? Okay, maraming salamat si Jose Carretero mula sa Albay. Samantala, ibabalik po tayo maya-maya lamang, manatiling nakatutok sa ABS-CBN, ANC at DZMM para sa special coverage ng malakas na lindol na naganap ngayong araw sa Japan. Maraming salamat po.